Dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan, ilang mga hakbang ang kasalukuyang pinag-aaralang ipatupad ng pamahalaan sa mga pampublikong paaralan. Maliban sa GASPE program, ang shifting ng schedules ay pinag-aaralan din kung maaaring ipatupad sa mga pampublikong paaralan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Emil Carion. Ang pagbuhos ng mga enrollees sa mga pampublikong paaralan para sa elementarya at high school, lalo na sa Metro Manila, ay nagdulot ng pagsisikip. Ang solusyon sa problema, may mga paaralan na ipinatupad ang 2 hanggang 3 shifting sa iba't ibang mga year levels. Ang ideal na bilang ng mga mag-aaral o school children sa bawat silid-aralan ay 40, pero mas madalas ay higit sa 40. Sa sitwasyon ngayon, lagpas pa sa 50. Sa ilang mga paaralan sa Valenzuela City halimbawa, pinatupad sa 4 na paaralan na walang bata ang tinanggihan para makapasok sa mga paaralan. I think in some schools we have heavy congestion, and because the way schools work, it's by community. No? For example, in some communities there's an increase in population, so that school becomes congested. So to address that temporarily, they will shuttle the students to another school. All of our schools have vehicles. Our local government provided vehicles, so they can now shuttle the students to another school. Samantala, inilaan ng Departamento ng Edukasyon ang 7 bilyong pisong budget para sa programa nito na GASPE o ang Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Ito ay magbibigay ng tulong tuition sa mga sa high school na hindi maaaring mag-enroll sa mga pampublikong mataas na paaralan para maka-enroll sa isang pribadong paaralan. Halos 3,000 pribadong paaralan sa buong bansa ang stakeholder sa programa na makikinabang ang 1.5 milyong mga mag-aaral sa high school. Ang gastos ay humigit kumulang sa 10,000 hanggang 14,000 bawat taon. Gayunpaman, may nananatiling katanungan kung paano matukoy at pagpapasyahan ng Departamento ng Edukasyon at kung sino ang makikinabang mula sa programa. One city, ang public schools doon sa high school, 1:40 yung ratio. So walang overcrowding based on your definition of what is not. Will you give GASPE to that city or hindi na? Hindi na kayo magbibigay. So ang allotment ninyo is solely based on overcrowding. Is that correct? Initially, when the program was conceived, it was really based on shortages. That's why of slots is based on the needs per municipality, actually not municipality, city. But in our guidelines for 2014, we've also added some other criteria in the allocation of slots, such as performance-based incentives for private schools. So what we mean by this is that based on DepEd Order number 26, series of 2014, we said that schools will receive slots first based on the incidence of shortage in the municipality. The role that private education plays. That's why we're also affording students in private and public schools the opportunity to go to public schools. Example nga po. Samantala, inilaan ng Departamento ng Edukasyon ang 7 bilyong pisong budget para sa programa nito na GASPE o ang Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Ito ay magbibigay ng tulong tuition sa mga mag-aaral na hindi maaaring mag-enroll sa mga pampublikong mataas na paaralan para maka-enroll sa isang pribadong paaralan. Halos 3,000 pribadong paaralan sa buong bansa ang stakeholder sa programa na makikinabang ang 1.5 milyong mga mag-aaral sa high school. Ang gastos ay humigit kumulang sa 10,000 hanggang 14,000 bawat taon. Gayunpaman, may nananatiling katanungan kung paano matukoy at pagpapasyahan ng Departamento ng Edukasyon at kung sino ang makikinabang mula sa programa. Sa nakalipas na 3 taon, inangat ng pamahalang Aquino ang budget nito para sa school building program.
sa 360 bilyong budget para sa 2014, 30 bilyong piso nito ang inilaan para matugunan ang kakulangan ng silid-aralan. Ang isa pang pangunahing tutok ay ang pagpapatayo ng mga school building sa mga lugar na tinamaan ng mga natural calamities. Ayon kay Deputy Speaker Carlos malaki ang nakikitang potensyal ng Administrasyong Aquino para matugunan ang kakulangan sa edukasyon. Ang problemang ito ay binabaka na sa nakalipas na 50 taon. There is an increase. In fact, substantial increase. Hopefully, and this is my wish list to the President, before his term ends in 2016, he would be able to increase substantially further the allotment for classrooms and teachers so that we can say by the time he leaves Malacanang, this can be his legacy to the Filipino people, especially to our children. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.